Magandang umaga po sa ating lahat, magandang tanghali. Isang biyaya muli na naririto tayo nagkasama-sama upang patuloy tayo mag-aral, sumamba sa ating Panginoon. At minsan pa ang ating pag-aaralan ngayon, pagpapatuloy pa rin ang ating pinag-aaralan sa unang aklat ng 1 Thessalonians. Naririto na tayo sa chapter 4, yung last part, sa verse 13 to 18. Ang sabi niya rito, "But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with Him those who have fallen asleep. For this we declare to you by a word from the Lord, that we who are alive, who are left, Himself who are left until the coming of the Lord will not precede those who have fallen asleep." Verse 16, "For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first." Verse 17, "Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord." Verse 18, "Therefore, encourage one another with these words." Ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay may titulong, "A Message of Comfort." At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Ama, purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Dakila ka, O Diyos, buhay ka, Panginoon. Ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka, Panginoon, nagbabago, nananatili kang tapat, Panginoon, sa iyong mga katangian. Salamat po, O Diyos, sapagkat patuloy mong pinaunawa sa amin ang tunay na kahulugan ng buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga awiting inihandog, sa mga testimony na pinagkaloob sa araw na ito. Salamat po sa mga nakalipas na oras at sandali ng aming buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga na patuloy mong pinaunawa na ikaw po ang the great sovereign God, Panginoon, na karapat-dapat tumanggap ng lahat ng papurit parangal, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat patuloy mong pinaunawa sa amin na ikaw po ang simula at ang wakas, Panginoon. At minsan pa, patuloy namin kinikilala na tunay nga, O Diyos, napakarami ng biyayang pinagkakaloob mo. Pero may mga oras sandali pa rin na kami nagkukulang. Sa isip man, sa salita man, o sa gawa, Panginoon. Kaya patuloy po kami lumalapit sa inyo sa mga sandaling to, nagpapakumbaba, humihingi, Panginoon, ng paglilinis. Upang na sa gayon tunay nga na maging karapat-dapat ang bawat isa sa aming, Panginoon, sa mga sandaling ito, O Diyos. Patawarin mo nga po kami, Panginoon, at andalahin ko nga po na sa kabuuan ng aming pag-aaral, sa gabay at patnubay ng Santong Espiritu, patuloy mong buksan ang aming puso't isipan, pagkalooban ng karunungan at kaunawaan sa iyong mga salita, at tanggapin namin ang mga katotohanang ituturo mo sa umagang ito, Diyos. At sa tulong at gabay nga po, Panginoon, ng Santong Espiritong pinagkaloob mo sa iyong mga hinirang, tunay nga na mga aral na aming mapapakinggan, Lord God, patuloy po namin itong gamitin sa aming paglakad bilang isang hinirang mo. Upang na sa gayon, makita nga po sa amin ang kaibahan na lumalakad, Panginoon, sa aming pananampalataya. Makita ka sa aming mga buhay, Panginoon. Purihin ka, dakilahin ka, Panginoon. Sa ilang po ang lahat ng pagdakila, papuri parangal, na may pasasalamat sa tayong pangalamang ng iyong anak ni Jesus na aming Panginoon at sarili tayong pagligtas. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, pagpapatuloy na ating series sa unang aklat ng Thessalonica. Naririto na tayo sa chapter 4 at ito na yung mga huling bahagi sa verse 13 to 18. Dito, makikita natin, sinasabi nga na a message of comfort. Isang mensahe ng pagkalinga o kalinga, ika nga. At dito, narinig natin sa ating mga testimony, kumbaga, may mga worries, anxieties, mga bagay na nagbibigay kalungkutan sa ating paglakad bilang isang mananampalataya. Maging ang Iglesia ng Thessalonica, sa mga sandaling ito ng ating pag-aaralan, makikita natin na sila rin ay may mga kalungkutan at katanungan sa kanilang buhay pananampalataya.
At dito makita natin na hindi lang nakabase sa sitwasyon sa mundong ito na nararanasan nila, kundi kung ano yung kinalaman ng ating paglakad bilang mananampalataya sa pinananampalatayanan natin. At dito nga, may mga ilang katanungan ang mga mananampalatayang nasa iglesia ng Thessalonica, maging tayo, maaaring may mga katanungan ka rin. At ang ilang katanungan nga rito, will Jesus return and come secretly? Tunay nga bang babalik? Tunay nga bang babalik ang ating Panginoong Kristo? At ang pagbalik ba niya, kumbaga, tahimik lang ba? Walang ibang makaalam. At sinasabi nga niya rito, ilang mga tanungan din na, will people really be left behind? Meron nga ba talagang mga may iwan? Once na bumalik ang ating Panginoong Kristo. At sinasabi nga rin dyan, yung ilang mga tanungan na, what happened to other believers who died? Ano na nga ba nangyari dun sa mga unang mananampalataya na namatay na? Ano ang kanilang kalalagayan? Ano ang kanilang sitwasyon? At dito, makita rin natin, sinasabi nga, is your knowledge based on fact or fiction? Yung bang mga natututunan natin, nalalaman natin, totoo nga ba talaga yan? Nakabase sa facts. Pag sinabi mong base sa facts, may batayan. Merong mga katotohanan, ika nga. O mga haka-haka lamang, katulad ng mga fiksyon, ika nga. Dito, kumbaga ilan yan sa mga gumugulo, nagbibigay ng katanungan sa mga mananampalataya sa iglesia ng Thessalonica. Maging sa ilang mananampalataya, minsan pumapasok yung mga ganyang katanungan. Dito sa ating pag-aaralan, meron tayong tatlong titingnan. Yung unang punto, sinasabi nga dyan, knowing the truth gives comfort. Kumbaga, malinaw na sinasabi na kapag alam mo ang katotohanan, ito ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. At sinasabi nga doon sa, binasa natin sa verse 13-14, ang sabi nga niya rito, but we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring Him those who have fallen asleep. Kumbaga, ipinauunawa ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa iglesia ng Thessalonica, maging sa bawat isa sa atin, na sinasabi na huwag daw tayong maging uninformed. O sa ibang version, huwag tayong maging unaware. Sa ibang version, huwag tayong maging ignorant. Huwag tayong maging mangmang sa mga katotohanan. Yun yung pinapaalala, sinasabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa iglesia ng Thessalonica. At dito, kumbaga, makikita natin na may ilang bagay na ipinauunawa si Apostol Pablo sa mga Kristiyano. Ang pakiusap niya, Paul as Christians do not be uninformed, ignorant, unaware about something. Kumbaga, ipinauunawa ni Apostol Pablo na huwag tayong maging ignorante. Huwag kang maging kulang sa pagkaintindi. Huwag kang maging hindi mo alam kung ano yung katotohanan na sinasabi talaga ng ating pinananampalatayanan. At ang ilang mga pinaalala ni Apostol Pablo rito, mayroong 4 na pinaalala siya na specific na sabi niya rito, yung una, don't be ignorant about God's plan for Israel. Kumbaga, huwag daw maging mangmang kung ano ba talaga ang plano ng Diyos sa bansang Israel. Kasi tayo, mga hindi naman tayo talaga mga Israelita, pero nakakilala tayo dahil nagsimula sa bansang Israel. Ngayon, ang paalala rin, huwag kang maging mangmang sa plano ng Diyos sa bansang Israel. Ang sabi nga sa Romans 11:25, I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers, so that you will not be conceited. Huwag magmamataas. Na a hardening in part has come to Israel until the full number of the Gentiles has come in. Ibig sabihin,
kumbaga may makakakilala pa rin talaga. Kahit pasaway ang mga Israelita, kapag naging ganap na ang bilang ng mga makakakilala sa hintil, kumbaga babalik ang plano sa bansang Israel. Yung pangalawa na pinaalala rito, don't be ignorant about spiritual gifts. Huwag kang maging mangmang kung ano yung ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ang sabi nga niya rito sa 1 Corinthians 12 verse 1, now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Kumbaga, may kanya-kanyang kaloob. Kung ano yung kaloob sa iyo, kaloob sa bawat isa, kumbaga, huwag kang maging ignorante kung paano mo siya gagamitin. At ang isa pang pinaalala sa atin dito, don't be ignorant about suffering and trials in the Christian life. Ano sabi? Huwag daw tayong maging ignorante sa mga pagsubok at paghihirap na kalakip sa paglakad bilang isang mananampalataya. At napag-aralan natin ng mga nakaraang linggo na talagang huwag na nga raw tayong magulat. Nakaugnay sa buhay mananampalataya, nakaugnay sa isang Kristiyano na sa kanyang pamumuhay Kristiyano may kalakip na pagsubok at paghihirap. Ang sabi nga niya rito, kumbaga sa 2 Corinthians 1:8, for we would not, brethren, have you ignorant of our trouble which came to us in Asia. Yung mga paghihirap na naranasan ni na Pablo sa kanilang pag-ministeryo. That we were pressed out of measure above strength in so much that we despaired even of life. Kumbaga, sa paglakad bilang isang mananampalataya, ang sabi nga, huwag na tayo magtaka, huwag na tayo maging ignorante, na bahagi ng ating buhay pananampalataya ang magkaroon ng mga paghihirap. Bahagi yan, kaugnay yan. At napag-aralan nga natin, kasi doon makikita kung tunay ka nga ba, pure ka nga ba, nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At yung pang-apat na ating tututukan sa araw na ito, ang sabi nga niya rito, don't be ignorant about the rapture and the second coming of Jesus. Huwag tayong maging mangmang sa paglingap ng Diyos sa kanyang mga hinirang, sa kanyang iglesia, at sa kanyang muling pagbabalik. Ano sabi nga niya rito? Kumbaga, brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep or to grieve like the rest of men who have no hope. Kumbaga, wag daw natin silang gayahin ng mga taong walang pag-asa. At dito, makikita nga natin na yung verse 13 ng ating binasa kanina ron, ang sabi niya ron, kumbaga, about those who are asleep, o ang sabi naman dito sa version nito, those who fall asleep. Kumbaga, malinaw na tinutukoy ni Apostol Pablo na huwag tayong maging mangmang dun sa mga taong he considered na natutulog. Yung mga namatay na mga mananampalataya, they are considered as fall asleep. Nakatulog. Kaya nga may mga biro, di ba, na parang natutulog lang. Pero yan ang katotohanan na ang mga mananampalataya, take note, ang mga mananampalataya, ibig sabihin, nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, yung term na natutulog lang ang mga patay ay sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, ito yung magbibigay ng kapanatagan, ng kapayapaan, ng tranquility sa iyo, na natutulog lang pala. Yung natutulog na to, yung in a sense na parang nagpapahinga lang. Nagpapahinga lang sa pagod sa mundong ito, ika nga. Yun ang estado ng mga mananampalatayang namayapa na.
Yun ang nais ipaunawa ni Apostol Pablo. At ang sabi nga niya rito, kumbaga, dun sa verse 13b, yung kasunod niya, na wag daw tayo or to grieve, wag tayong malungkot, katulad ng mga tao na walang pag-asa. Katulad ng mga taong walang pag-asa, huwag kang malungkot, kapatid. Huwag kang mataglay ng pagdadalamhati. Katulad ng mga taong walang pag-asa. Kasi, kumbaga, makikita natin na ang katiyakan ito, kumbaga, sinasabi itong comfort na to sa mga namatay na nabuhay bilang isang mananampalataya. Ibig sabihin, hindi kasama rito yung mga hindi mananampalataya. At dito, ang sabi nga din sa verse 14, for since we believe that Jesus died and rose again. Di ba ga, kapag nananampalataya tayo, o nanampalataya tayo, maging kung kayo magiging atento sa ating panalangin, kapag naglo-Lord Supper tayo, pag inaalala natin yung bahal na halapunan, kumbaga makikita natin, ipinaunawa doon, na ang ating Panginoong Kristo ay namatay at nabuhay. Ganun tayo, mga mananampalataya. Kung tayo nung nananampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo, pinanghawakan natin na namatay ang ating Panginoong Kristo at nabuhay. At kaya tayo nagkaroon ng kapatawaran at nilinis sa ating mga kasalanan. Kaya nga din sa verse 14, ang sabi, for since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, dahil sa ating Panginoong Kristo, God will bring with Him those who have fallen asleep. Kumbaga, lilingapin niya uli yung mga nakatulog. Hindi natutulog ngayon, ha? Kumbaga yung mga namatay na, baka kunin ka agad kayo. Kumbaga, those who have fallen asleep. At ang sabi nga niya rito, Christians called death, sleep, kumbaga sa mga mananampalataya, ang turing sa mga namatay na mga Kristiyano ay natutulog lamang. At ang sabi nga niya rin, but they emphasize the idea na sila'y nagpapahinga lamang. At dito, makikita nga natin, ang sabi nga noon, na ang mga mananampalataya noon, kaya tinawag na cemetery. Kasi ang pinakang idea ng cemetery ay dormitory. Kaya natutulog lang yung mga naroon sa sementeryo. Kaya tinawag na cemetery. Ang pinakang idea niya ay dormitoryo, pahingahan, tulugan. Yun ang idea nun. At sinasabi nga niya rito, na itong katagang natutulog lang ay para lamang sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Kasi malinaw na sa Biblia, wala kang makita na ang mga hindi mananampalataya ay ituturing na natutulog lang. Sa halip, ang mga hindi mananampalataya, ang kanilang kahihinatnan ay walang kapahingahan, walang kapayapaan, at matinding kahirapan. Yun ang patutunguhan ng mga walang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Imbes sa atin, meron. Ngayon, makikita nga natin, maging si Apostol Pablo sa Philippians chapter 1, verse 23-24. Ang sabi nga niya rito, ito yung sinundan ng for to me to live is for Christ and to die is gain. Let's say 121 yun. Ito verse 23-24. Ang sabi niya rito, I am torn between the two. Kumbaga para bang, ano bang mas pipiliin ko? Yung bang mamatay na ako o manatili pa akong buhay? Pag ako'y namatay na, ang sabi ni Apostol Pablo, diretso ko, makakasama ako, mawawala ako sa inyo, pero diretso ko, kasama ko ang ating Panginoong Kristo. Kumbaga,
Yun ang estado ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kung mananampalataya ka ng ating Panginoong Kristo, naroon sila kasama ng ating Panginoong Kristo. Yung kanilang kaluluwa. Pero yung kanilang katawan, nasa sementeryo, o baka sinunog, krimen. Hindi natin alam. Pero ang mananampalataya na namatay, kasama ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, makikita nga natin na sinasabi nga niya rito, bilang mananampalataya na maaari ka malungkot, maapektuhan ng pagdadalang manhati kasi mahal mo sa buhay ang nawala. Normal yan. Kasi laman yan. Emotions yan, feelings yan. Normal yan. Malulungkot ka kasi mahal mo sa buhay ang nawala. Pero, isang comfort na pinapaalala sa atin na kung Kristiyano ang namatay, kasama niya ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya magkakaroon ka ng comfort. At dito, pinapaalala nga sa atin na yung sinasabing saglit na nawalay ay parang katulad ba ng ating mga mahal sa buhay na nagbakasyon lang. Katulad may marami, kaya maraming maluwag tayo kasi maraming nakabakasyon. Pero alam mo na sa takdang oras ay muli mo silang makakasama. Yun ang idea na nais ipaunawa ni Apostol Pablo. Na yung mga mahal mo sa buhay na namatay, darating ang oras, sa takdang panahon, na muli natin silang makakasama. At dito, kumbaga, ipinaunawa ni Apostol Pablo na nalulungkot kayo mga taga Thessalonica, pero ito ang katotohanan nais kong ipaunawa sa inyo. At dito, sinasabi nga na sigurado ang paalalang ito, sinasabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. At dito, sinasabi nga na mas matibay yung ugnayan ko sa ating Panginoong Kristo kaysa dun sa kamatayan. Kaya, ito yung magbibigay pag-asa sa iyo na hindi pag natapos ka namatay rito, ay tapos ka na. Kasi meron kang pag-asa na maging yung pinahawakan natin, meron kang buhay na walang hanggan. Kasama ng ating Panginoong Kristo. Ito yung magbibigay sa atin ng kapanatagan at kapayapaan. Ngayon, ang kalungkutan lang na kung minsan aminin man natin sa hindi dahil sa hindi ganong katatag ang kanyang buhay pananampalataya, mas nananaig pa rin lagi ang kalungkutan. Ibig sabihin, hindi ganong katatag ang kanyang pinangahawakan na totoo yung kanyang pinangahawakan. Yun yung nais ipaunawa ni Pablo. Kaya magkakaroon ka ng comfort sa mga kapatid mong o pamilya mo o kaibigan mo na namatay kasi alam mo kung nanampalataya sila sa ating Panginoon Kristo, much better ang kanilang kalalagayan. Yung pangalawa na ipaalala sa atin sa umagang ito, the Great Reunion. Yung dakilang pagkikitang muli. Kumbaga, usong-usong minsan, lalo na kapag yung Christmas season, maging gantong magbabakasyon, mga class reunion, family reunion. Kumbaga kapag yung mga hindi mo na nakikita ay magkakasama-sama muli kayo, magkikita muli kayo. Kumbaga, ito yung nais ipaalala ni Pablo. Ang sabi nga doon sa verse 15 to 18, doon sa verse 15, ang sabi niya rito, the revelation is from the Lord. Yung katotohanan nito ay mula sa Diyos.
sa verse 15, ang sabi niya rito, "For this we declare to you by a word from the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep." Kumbaga, malinaw na sinasabi yan ni Apostol Pablo na bagamat siya ang nagtuturo, pero yung kanyang itinuturo ay salitang mula sa Diyos. At dito makita rin natin na ini-emphasize ni Apostol Pablo na may authority yung kanyang itinuturo at hindi ito galing lang mismo sa kanyang hapa-hapa. At dito makita nga natin na sinasabi nga niya rito na yung ituturo ko sa inyo, yung ipaliliwanag ko sa inyo, yung pagkakasunod-sunod ng mga nangyayari sa mga taong namatay na at yung maaari pang mangyari sa ating paglakad bilang mananampalataya habang hinihintay natin ang ating Panginoon sa Kristo. Kumbaga, hindi ito haka-haka lamang ni Pablo. Hindi ito haka-haka lamang ni Pastor Roger. Kasi ang pinangahawakan natin dito ay kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At dito, sinasabi nga niya rito na the revelation that I am about to give you has come by a direct revelation from God. Ito yung nasi paintindi, ituro ni Pablo sa mga mananampalataya. Doon sa verse 15, ang sabi nga niya rito, until the coming of the Lord, hanggang sa muling pagbalik ang ating Panginoon. Kumbaga, malinaw na sinasabi dyan na tunay na babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Maging siya'y nung nabubuhay pa, sinabi niya yan. Nung sa kasama kanyang, nung narinito sa lupa, kasama niya ang kanyang mga alagad. So John 14, 1-3, "Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have not told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also." Kumbaga, makikita natin na malinaw na sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo na muli siyang babalik. Muling babalik ang ating Panginoon sa Kristo until the coming of the Lord. Dito, sinasabi nga na yung coming na sinasabi niya rito is a word that comes from a Greek verb na ang nais ipaunawa niya na ito'y kadalasan ginagamit sa Old Testament man o sa New Testament, na sinasabi na tunay na ang ating Panginoong Diyos, ang Mesiya, ay muling babalik. Kumbaga dito makita natin na sinasabi rin natin na itong pagbabalik na to, ipinaunawa rito yung kahalagahan ng dakilang mangyayari sa araw na ito. Yung the second coming ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, dapat nating maintindihan na yung muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo rito, isang sitwasyon siya, pero meron siyang dalawang aspeto. Isang sitwasyon, pero may dalawang aspeto. Yung unang aspeto, sinasabi nga niya rito, "He shall come through the air, and He shall come for His church." Darating ang ating Panginoon sa Kristo, diyan sa taas, sa hangin, ika nga, at tutubusin niya, kukunin niya ang kanyang iglesia. Ito yung tinatawag na rapture. Yung pangalawa na sinasabi niya rito, the second aspect of His coming ay yung tinuturo doon sa Matthew 24 and 25 na yung matitinding paghihirap dito sa lupa. Basahin nyo na lang. Basahin. At dito, makita na natin na sa pamamagitan nito, ang isang katanungan na pumapasok sa
mga mananampalataya sa Thessalonica, yung bang muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo dahil sila ay namatay na, hindi ba nila makikita o mararanasan ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo? Yun yung isang katanungan na pumapasok sa kanila. Shall they miss out all the glory, kadakilaan? Siyempre, muling babalik ang ating Panginoon sa Kristo, na yung mga hindi mananampalataya, makikita nila na totoo pala. At dito makita natin, ito bang mga namatay na una, hindi ba nila mararanasan to? Kasi namatay na sila. Pero, malinaw na sinasabi rito na, kumbaga, mas mauna pa sila kaysa sa ating na naririto ang buhay pa. Kasi, kumbaga itong mga katanungang ito, dahil mga kaibigan nila, dahil mga mahal nila sa buhay, itong mga namatay na, ito sa mga kakilala ng mga iglesia sa Thessalonica, siyempre, kumbaga para bang lumakad sila sa buhay pananampalataya. Maaaring sa kanilang buhay pananampalataya, nagdanas sila ng mga matitinding persecutions and suffering. Kasi alam naman natin na mas mahirap ang buhay pananampalataya noon kaysa ngayon. Maaaring yung mga mananampalataya noon, namatay sila dahil sa kanilang buhay pananampalataya. Maaaring sila nabiyak, pinate sa dalawang bahagi, pinugutan ng ulo, pinakain sa leyon, sinunog. Ganyan ang mga buhay ng mga unang mananampalataya. Kumbaga, itong mga namatay na unang mananampalataya, hindi ba nila mararanasan yung muling pagbalik ng ating Panginoon? Nasayang ba ang kanilang buhay pananampalataya? Ito yung mga ilang katanungan na nagbibigay kalungkutan na ano nga ba ang nangyari sa aming mga kapwa mananampalatayang namatay. Ito yung mga ilang pumapasok, nagbibigay ng anxiety, worries sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Ngayon, dapat nga nating makita na sinasabi nga niya rito na ang sabi ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya, they are considered fall asleep. They are considered na nakatulog lamang. At sinasabi nga na ang estadong ito na nakatulog lamang ay sa mga mananampalataya, hindi sa mga hindi mananampalataya. Kasi ang mga Griego noon, ang mga Romano noon, wala silang pinangahawakan o hindi sila naniniwala sa katagang resurreksyon o muling pagkabuhay. Kaya dito makita natin na ang mga Kristiyano lamang ang may pinangahawakan na muli silang mabubuhay. Ngayon, dapat din natin maintindihan na mahalaga kay Apostol Pablo na itong mga katanungang ito ng mga mananampalataya ay magkaroon ng kaliwanagan. Kasi nagbibigay nga ng worries and anxiety sa kanila. Kaya ito yung kanyang itinuturo dito sa chapter 4, verse 13 to 18. At dito, sinasabi nga na huwag kayong mag-alala kasi mas mauna nilang mararanasan ang mga katotohanan ito kaysa sa ating nabubuhay pa. Yung pangalawa na pinapaalala rito, the descending of our Lord sa verse 16 and 17. Ang sabi niya rito, for the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Dito, malinaw na sinasabi rito na mismong
ang ating Panginoong sa Kristo ang pababa. Hindi representante niya. At dito, kumbaga, para bang ang sarap sa pakiramdam na ikaw na mananampalataya na ang mismong Panginoong sa Kristo ang sasalubong sa iyo. Na yung mga pinanampalatayanan mo ay totoo pala. Walang sana. At dito, dapat din nating maintindihan na sinasabi nga niya rito na yung unang aspeto, katulad yung sinabi ko kanina, bababa ang ating Panginoon sa Kristo, at yung mga namatay, ang unang kukunin. At susunod yung mga buhay. Ngayon, sinasabi rin dito na He descends only into the air, but He shall descend from heaven to the air, and the text says it will be the Lord Himself who shall descend to the air. Kumbaga, mismo ang ating Panginoon sa Kristo ang siyang sasalubong. Ngayon, sinasabi rin dito na may three things apparently will accompany that moment of descending. May sinasabing tatlong aspeto. Yung una, na sinasabi nga niya rito, with a cry of command. Sa ibang version, with a shout. Kumbaga, sinasabi rito, with a cry of command, na merong isang malakas na tinig. Merong isang sigaw na maririnig. Sigaw na parang nag-uutos na, bumangon kayo, gumising kayo. Yun ang sinasabi dito sa unang bahagi sa muling pagbalik ng ating Panginoon sa Kristo. At dito, sinasabi nga na itong command na ito, kumbaga, sinasabi na maaaring ito'y tinutukoy talaga sa mga namatay na. Kasi nga, they are considered asleep. Gumising kayo. At naririto na ang ating Panginoong sa Kristo. At dito, kung maaalala natin na yung tinutukoy dito ay yung physical bodies, yung nasa sementeryo, na naagnas, yung sinunog, na cremate. Ngayon mga katanungan, paano yun? Hindi na natin alam yun. Kasi miracles na nandiyo yun, mystery nandiyo yun. Kung paano na sinunog, cremate, ay magkakaroon ng panibagong katawan. Ngayon, yung sinasabi nga niya rito, na with a cry of command. Ang sabi niya rito sa John 5:28. Sabi niya rito, do not marvel at this, for an hour is coming in which all who are in the tombs will hear His voice. Ika nga. Lahat daw na nasa libingan ay maririnig ito. Kumbaga, pinag-aaralan natin, salita ng Diyos. Yung lahat ng mga namatay, they are considered na nakatulog. Maririnig nila yung malakas na sigaw na muli nang bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, para magkaroon tayo ng isa pang idea. Kung maaalala natin si Lazarus. Si Lazarus, alam natin na physically namatay siya. Kapatid ni Maria at Marta. At ilang araw na siyang namatay. Sinasabi nga na, wag na, Panginoong Jesucristo, wag mo nang buksan yung kuweba na kanyang pinaglilibingan kasi ilang araw na siyang patay. Maaaring siya'y naagnas na mabaho na siya. At nalulungkot, sinasabi nga na si Lazarus ay naging malapit na kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo, maging ang kanyang mga kapatid. Kaya maging siya nalungkot, nagdalamhati. Pero hindi niya hinayaan na sinabing, kumbaga, ang sabi, di ba kung nananampalataya kayo, nangyayari ang inyong pinanampalataya. Anong ginawa ng ating Panginoon sa Kristo?
sumigaw siya. Lazarus, lumabas ka. Lumabas si Lazarus sa pagtawag, sa pagsigaw ng ating Panginoong Kristo. Buhay. Kaya sa ganon, inihahalimbawa na meron daw maririnig na malakas na sigaw, malakas na tunog, malakas na utos, at ang lahat ng mga namatay ay maririnig ito. Yung pangalawa na sinasabi, with the voice of an archangel. Kumbaga, sa Biblia, merong isang archangel lang na pinangalanan. At dito, sinasabi sa June 9, verse 9, but even the archangel Michael. Yun lang ang natatanging archangel. Ang pangalan niya ay Michael. When he was disputing with the devil about the body of Moses, did not dare to bring a slanderous accusation against him, but said, the Lord rebuke you. At ang sabi nga, sa pagbaba ng ating Panginoon sa Kristo, sa muling pagdating niya, kumbaga, yung pangalawa, merong maririnig na botse ng archangel. Hindi natin alam, specific, pero yun yung sinasabi. At sinasabi nga na malamang sa muling pagbalik nga ng ating Panginoon sa Kristo, meron siyang mga kasamang anghel. Kumbaga, yan yung sinasabi dyan. At dito, kumbaga, hindi rin natin alam kung specific nga ba na si Michael yung sinasabing archangel dyan, pero ang sinasabi dyan, with the voice of an archangel. Yung pangatlo, na sa pagbaba muli ng ating Panginoon sa Kristo, ang sabi nga niya rito, with the sound of the trumpet of God. Merong maririnig na tunog ng trumpeta. Sa Old Testament, kung pamilyar tayo sa Old Testament, yung tunog ng trompeta, kapag tumunog ang trompeta, ito'y ginagamit para ang mga Israelita ay magtipon-tipon kasi maaaring na dyan na yung mga kalaban. At kapag narinig ng kalaban ang trompeta, dito na rin sila natatakot kasi nagtitipon ang mga Israelita na makikidigma. Ngayon, maaari rin na sinasabi na kapag tumunog ang trompeta na sinasabi niya rito, lahat ng mga mananampalataya ay magkakatipon-tipon at sasalubong sa ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga yan ang ilang bahagi na sinasabi na once na bababa muli ang ating Panginoon Jesucristo, mayroon siyang kasamang tatlong tunog na masasabi. With the cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. Sinasabi rin na hindi natin alam, kasi mga mysterious yan, prophetic yan, hindi natin alam na kung yung bang tatlong yan ay subitong sabay-sabay o isa-isa na maririnig. Hindi natin alam. Pero yan ang sinasabi na meron. Ngayon, dapat din nating maintindihan na kapag tumunog ang trumpeta at bumalik, halimbawa nga ang ating Panginoong sa Kristo, kumbaga sinasabi rin na muling mabubuhay ang mga nakatulog. At para magkaroon tayo ng idea, sinasabi nga sa 1 Corinthians chapter 15, dinidescribe doon kung ano yung itsura ng resurrected body. Sa 1 Corinthians chapter 15. At sinasabi rin na itong resurrected body na to ay identical halos kung ano ang itsura mo. Kaya sinasabi na kapag naroon ka na sa langit, ay makikilala mo, ay, ikaw pala si ano. Ay, ikaw si ano. Yun nga lang, mas perfect. Kung gusto mong magpa-opera rito, doon hindi na. Kasi perfect ka na. At siyempre, malinis ka na. Binigyan ka na ng bagong katawan. Sa 1 Corinthians, kung gusto nyo maintindihan kung ano sinasabi ng resurrected body. 1 Corinthians chapter 2. At dito, makita nga natin, ibig sabihin makikilala mo
nakikilala mo na ikaw, si ano, kasama kita, dati kitang asawa, kasi wala nang mag-asawa nun. Pag nasa langit ka na, magkakapatid mo. Pasensya na, sister. Best friend na lang ba? Kumbaga, wala nang mag-asawa nun. Lahat ay magkakapatid. Bro. Alam mo, dito na, bro! Isa Sarayan na natin. Sarayan na natin na. Salayin na! Kumbaga, Celebrate na! Hiwalayan na! Tulog na! yun yung sinasabi dyan. At dito, doon sa verse 17 nga, sabi nga rito, then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. Kaya nga mga kapatid, kumbaga, yung idea naman ng rapture na ating pinangahawakan, kumbaga, wala siyang specific na nakalagay sa Bible. Pero, sa Latin Vulgate Bible, Vulgate translation, sa Latin Bible na Vulgate, doon mo makikita yung salitang, sabi niya rito, rapturus. Doon mo siya makikita. At doon nakuha yung doktrina na ang mga mananampalatayang Kristiyano ay lilingapin ng ating Panginoong Jesucristo. Doon nakuha yung salitang rapture sa English word, ika nga. At dito, makita nga natin na sa pamamagitan ng mensahe ng Panginoon, grazie. Kumbaga, dun nga ciao. Kumbaga dito makita natin na sinasabi nga na yung idea ng rapture na kumbaga lilingapin ng Diyos sa kanyang mananampalataya. Kumbaga, katulad yan halimbawa ng Trinity. Ang Trinity, hindi mo makikita sa Bible yung exact word na Trinity. Pero, tayong mananampalataya, naniniwala tayo na merong isang Diyos na may tatlong persona. Kung uusisyain mo, mababaliw ka. Pero malinaw na sinasabi sa Biblia, isang Diyos may tatlong persona. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ganon din yung rapture. Wala siyang exact na kalagay dun sa Bible, pero dun sa Vulgate translation nga na Latin Bible, yung idea maging sa ibang version mismo, naroroon. Kaya dito makita natin na by the grace of God, with the power na binigay ng Santong Espiritu kay Apostol Pablo, kumbaga itinuturo niya ang mga bagay nito sa iglesia ng Thessalonica, maging sa bawat isa sa atin. Ngayon, ang sabi nga niya rito, kumbaga, ito'y mangyayari. Ang sabi dito, there will be some audible signal that prompts this remarkable event. Malinaw na mayroong tunog. At ang sabi ko nga kanina, hindi specific na itong tatlong tunog na to ay sabay-sabay ba? Yung cry of command, yung voice of archangel, at saka yung trumpet of God. O minsanan lang siya. Pero malinaw na sinasabi, mayroong tunog. At ang sinasabi niya rito, maririnig siya, pero hindi maintindihan ng iba. Kung maaalala nyo, sa road to Damascus, si Saulo, nung makilala niya ang ating Panginoong Kristo, nung makipagkita o nagpakita ang ating Panginoong Kristo kay Saulo, kasi alam natin si Saulo, dati siyang persecutor ng Christian faith. Pero dahil nakatagpo niya
nakita niya ang ating Panginoon sa Kristo, kumbaga, doon siya nakakilala. Sa Acts 9:7, ang sabi niya rito, the men traveling with Saul stood there speechless. They heard the sound but did not see anyone. Ibig sabihin, yung mga kasama ni Saulo, kasi kaya nagpunta si Saulo roon sa Damascus, kumbaga, ipe-persecute niya ang mga unang mananampalataya. Pero nung ma-encounter niya si Jesus Christ, nung ma-encounter ni Saulo, meron tunog. At ang sabi, narinig nung mga kasama ni Saulo. Pero wala silang nakita. Kaya mysterious. At sinasabi nga na dun sa Acts 22:9, ang sabi nga niya rito, I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. He replied, my companions saw the light. O nakita naman nila yung liwanag. Nakita ng mga kasama ni Saulo, dating pangalan ni Apostol Paul. My companions saw the light, but they did not understand the voice of him who was speaking to me. Hindi nila naintindihan kung ano yung mga sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo kay Saulo. Kaya ganun din ang mangyayari sa mga mananampalataya na tinatawag ko na kayo, naririto na ako, magsasalubong tayo. May maririnig sila, yung mga hindi mananampalataya, pero hindi nila naintindihan kung ano yung nangyayari. Dito makita natin na makikita, maririnig, hindi sikreto ang muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi, kung napanood nyo yung Left Behind, nung mag-rapture, talagang matinding kaguluhan ang nangyari. Halimbawa, uwi ka ng Pilipinas, hindi ka na-rapture yung piloto, sasabog yung eroplano sinasakyan mo. Ganon ang mangyayari. Baka ma-rapture na rin kayo? Kumbaga yun yung sinasabi dyan. Na sinasabi, isang kapanatagan na pinakikita sa mga mananampalataya na muling babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Yung pangatlo, ang sabi nga niya rito, encourage believers with this truth. Sa verse 18, therefore, encourage one another with these words. Kumbaga, sa oras na para bang napapagod ka na, nahihirapan ka na, minsan pa, yung mensahe ng comfort ipinaalala ng Diyos sa atin. Na, kumbaga, dito lang yan sa mundong ito. Pero mas sigurado yung ating pinangahawakan. Kaya yung mga mahal sa buhay, halimbawa, na may namatay, na maaaring nalulungkot ka, darating ang takdang oras na magkikitang muli. Kaya pinapaalala sa atin na ang sabi nga niya rito, isa siyang kapanatagan, comfort sa mga mananampalataya. Ngayon ang problema ay kung hindi ka mananampalataya. Kasi nga, yung comfort na to ay sa mga mananampalataya, sa mga believers of Christ, sa mga nanampalataya sa ating Panginoon Kristo bilang personal Lord and Savior. Kaya nga sinasabi na ang liwagang ito ay tinutukoy lamang para sa mga mananampalataya. Pero kung hindi para sa iyo yan. Bagkus, ang sinasabi ng salita ng Diyos sa mga hindi mananampalataya, hindi nakalagay dyan, pero sa Matthew 25:30, and cast the worthless servant into the outer darkness.
In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Kumbaga yung matinding paghihirap ng mararanasan ng mga hindi mananampalataya. Maging sa verse 46 ng Matthew 25 verse 46, and this will go away into eternal punishment. Ano sabi? Magpapatuloy siya sa walang hanggang kaparusahan. Kung sa mga Kristiyano, may eternal life tayong inaasahan, sa mga hindi mananampalataya, ang nakalaan sa inyo, eternal punishment. Kumbaga yun. And this will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. Yun ang kaibahan ng may Kristo. Ang kaligtasan natin ay nasa ating Panginoong sa Kristo. Kumbaga, pinapaalala na ito ang katotohanan at ang sabi nga, the revelation na ating pinag-aralan na ito ay mismong galing sa ating Panginoong Diyos. Kaya, mga kapatid, kung hindi pa ganon ka sigurado ang pananaw mo, walang aksidente sa Diyos. Yung mensaheng napakinggan natin, napag-aralan natin, lahat yan. Nasa takdang oras, takdang panahon, ayon sa plano ng Diyos. Ito na yung paalala na ang nakalaan sa mga hindi mananampalataya, eternal punishment. Pag sinabi mong eternal punishment, walang hanggang kaparusahan. Kaya nga sinasabi, gusto mong mamatay, hindi ka mamatay-matay. Inuukod, biblically nakalagay din ang iyong katawan. Hirap na hirap ka. Pero sa mga mananampalataya, eternal life. Kaya sa mga mahal sa buhay natin na nawala, mga kaibigan natin nawala, kapwa natin mananampalataya, naririyan lamang sila. Natutulog ang kanilang katawang lupa, pero sa mga oras nito, kasama nila ang ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya sa ating pagtatapos, ang sabi nga niya rito, a message of comfort. Mensahe ng pagkalinga. At dito, makita nga natin na sinasabi nga niya rito na pinapipili tayo. Kumbaga, pinag-aralan natin. Narinig mo na. Narinig mo ang mga katotohanan nito at malinaw na sinasabi rin na ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Ano yung pangahawakan mo? Yung mabuhay ka sa kalungkutan at paghihirap na wala kang inaasahan katulad ng mga hindi mananampalataya. O katulad ng isang tunay na mananampalataya na meron pang kagalakan, comfort, kasi alam mong tunay ang iyong pinangahawakan, inaasahan. Malangin po tayo. Ama, maraming salamat po, Diyos, sa mensahe mo na tinuro mo sa umaga ito. Salamat po, Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Thessalonica, Lord God, napag-aralan namin, nabatid namin, Panginoon, kung ano ang nais mong ituro sa Iglesia ng Thessalonica, maging sa amin sa mga sandali ito. Pinaalala mo sa amin na tunay nga na may mga oras sa sandali na kami nadadaya, sa mga sitwasyon na kami nalulungkot, nag-aalinlangan, nadadaya ng mga sitwasyon, maging sa kalungkutan ng mga nawala na mahal namin sa buhay. Pero salamat po, Panginoon, sapagkat dahil nga po sa mensahe nito, pinakita mo sa amin na tunay nga kung nanampalataya ang isang tao sa aming Panginoon sa Kristo bilang personal Lord and Savior. Lord God, naririyan lamang sila. Lord God, natutulog, Panginoon, pero naririyan sila sa piling mo't kasama mo, Panginoon. Ang kanilang physical body, hinihintay, Panginoon, ang muling pagbalik mo upang sa gayon magkaroon po, Panginoon, ng glorified body ang isang hinirang mo, Panginoon. Salamat po sa mga paalalang ito. Salamat po, Diyos, sa mga himala
sa mga misteryong ito na hindi mo ipinintindi, pinaunawa sa lahat, kundi sa mga hinirang at pinili mo lamang, Panginoon. At minsan pa, dalahin ko nga po, O Diyos, na tunay nga, ang mga katotohanan ito, O Diyos, ay patuloy na tumimo sa aming puso't isipan, magpaalala sa comfort na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Purihin ka, dakailahin ka, luwalhatin ka. Ito po, O Diyos, ang aking samdalangin, na may pasasalamat sa tayong pangalamang ng iyong anak ng Jesus na ang Panginoon sa rin.